Lord, o bayan ng Diyos, umawit kang nagsasaya sa Panginoon. Nakitan siya't paglingkuran ng may kasayahan. Ipagdangal ang Panginoon, o bayan ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw na ito ating ginugunita ang mga martir at si San Andres Donlac, mga pari at martir at mga kasamang mga martir. Taglay ang pusong mapagpasalamat sa mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin. Halina mga kapatid, patuloy nating itaas ang ating mga personal na kahilingan sa misang ito at mga humihingi ng panalangin. Taglay ang pusong mapagpasalamat, buong kababaang loob na aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Biring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami tugunin mo sa aming kahilingan. Ngayon si San Andres Donlac at mga kasama ay aming ginugunita upang kaming mga nagdiriwang ng pagpaparangal sa kanila ay makasunod sa kanilang katatagan sa pananampalataya. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang simula ng aklat ni Propeta Daniel. Nang 3 taon ng pamamahala ni Haring Joachim sa Huda, ang Jerusalem ay nasakop ni Haring Nabucodonosor. Pinabayaan ng Panginoon na bihagi niya si Haring Joachim at samsamin ang ilang kasangkapan sa templo ng Diyos. Lahat ng ito ay dinala ni Nabucodonosor sa templo ng kanyang Diyos-Diyosan sa Babylonia at inilagay sa silid na taguan ng kanyang kayamanan. Iniutos ng hari kay Aspenas, pinuno ng kanyang mga tauhan, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay yaong kabataan, walang kapansanan, makisig, matalino, madaling turuan, may kaalaman sa lahat ng sangay ng karunungan, upang maging karapat-dapat na lingkod sa palasyo. Ang mga ito ay tuturuan ng salitang Kaldeo. Iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon silang tuturuan bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga ito sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias na pawang kabilang sa lipi ni Huda. Ngunit ipinasya ni Daniel na huwag tikman man lamang ang pagkain at alak na bigay ng hari upang hindi siya makakain ng mga bagay na marumi ayon sa kautusan. Kaya ipinakiusad niya kay Aspenas na huwag silang pakanin yon.
Niloob naman ng Diyos na siya'y makalugdan at pagbigyan ito. Ngunit sinabi niya kay Daniel, "Natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa ibang kasing gulang ninyo. Tiyak na ako'y papupugutan niya pagkat siya mismo ang naglaan ng pagkain ninyo araw-araw." Dahil dito, lumapit si Daniel sa bantay na nangangalaga sa kanila. Sinabi niya, "Subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lamang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, pagparisin ninyo kami sa mga kasinggulang naming pinakakain ninyo ng pagkaing bigay ng hari at tingnan ninyo ang magiging resulta." At sinubok nga sila sa loob ng 10 araw. Nang sila'y pagparisin pagkaraan ng 10 araw, nakitang mas maayos sila at malusog kaysa mga kasinggulang nilang pinakain ng pagkain ng hari. Kaya gulay at tubig na lamang ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inumin ng hari. Niloob ng Diyos na silang apat ay matuto ng lahat ng uri ng kaalaman. Bukod dito, si Daniel ay binigyan pa ng kaalaman tungkol sa pangitain at panaginip. Pagkaraan ng 3 taong itinala ng hari sa pagsasanay sa kanila, ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenas ay iniharap niya kay Haring Nabucodonosor. Isa-isa silang kinausap ng hari, ngunit nakita niyang nakahihigit sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias. Kaya't sila ang napili ng hari upang maglingkod sa palasyo. Sa lahat ng bagay na isangguni sa kanila, nakita ng hari na higit na dihamak ang kaalaman nila kaysa mga salamangkero at engkantador ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at malwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat.
Hallelujah. Hallelujah. Lagi tayong magtanod, sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayamang naguhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan ng templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ang naghulog ng higit kaysa kanilang lahat, sabagat bahagi lang nang di na nila kailangan ang kanilang ipinagkakaloob, ngunit ibinigay ng babaeng balong iyon na dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Ang Ebanghelyo, siguro'y isang katanungan ang maaari nating tanungin sa ating sarili. Paano nga ba magbigay? Paano nga ba pwede nating ipahayag ang ating buong pusong pasasalamat sa Diyos na pinagmumulan ng lahat? Larawan po ngayon ng pagbibigay ang isang babaeng balo. Alam niyo po mga kapatid, kapag sinuri po natin kung papaano ang nangyari dito sa yugto ng pagbibigay ng babaeng ito para kay Jesus, tinitignan po niya kung papaano ang pagbibigay at hindi kung magkano ang ibinibigay. Mas madalas po, ang batayan natin sa pagbibigay ay kung magkano. Malaki ang ibibigay niyan, kaya i-entertain mo. Ay, maliit lang yan, kaya wag mo masyadong pansinin. Paupuin mo na lang dyan sa tabi. Samantalang yung isang nagbibigay ng malaki, espesyal, talagang ini-entertain. Pero kakaiba po ang perspektibo ng ating Panginoong Jesucristo sa pagbibigay. At ngayon, ipinapahayag niya po sa akin, sa ating lahat, kung ano ang nararapat kapag tayo po ay nagbibigay at ngayon ay isinasalarawan ng babaeng balo. Alam niyo po, itong babaeng balong to, 2 kusing lang ang nilagay eh. Samantalang nakita ni Jesus na may mga mayaman na naghulog ng malalaki. Pero, ang sabi niya, yung mga naghulog ng kaloob, ang inilagay lang nila, yung sobra sa kanila. Pero yung babaeng balong yon, ang inihulog niya ay ang buong kayamanan niya. 2 kusing. Kapag tinignan po nga naman natin ang ating sarili, kapag nagbibigay nga po talaga tayo, minsan kung ano yung sobra, kung ano yung hindi na natin kailangan, yun na po yung ating pong ibinibigay. Pero ang sabi po ay ito, nasusubok ang kalaliman at katapatan ng ating pasasalamat sa pamamaraan ng ating pagbibigay. Yung po bang alam mo sa sarili mo na ito na lamang, ngunit handa ka pa rin magbigay. Kung ganon mga kapatid, mas nakikita po ngayon
ang isang bagay na mahalaga. Una, ang pagmamahal mo. Kaya ka nagbibigay dahil alam mo ito ay ekspresyon ng iyong pagmamahal sa Diyos. Kaya ka tumutulong dahil alam mo na ito'y pamamaraan para mahalin ang kapwa mo na nangangailangan. At kapag tinignan po natin, mga kapatid, ang babaeng balo pong ito ay hindi lamang nagmamahal, kundi nagtitiwala. Kung wala po siyang tiwala sa Diyos, aba, sandali lang, ito na nga lang ang pera ko, ihuhulog ko pa. Pero dahil sa labis niyang pagtitiwala, ibinigay niya ang lahat-lahat sa kanya. Alam niyo po mga kapatid, tayo pong mga tao, lagi po tayong nagpo-focus doon sa tinatawag nating kakulangan. Kaya naman, bago tayo magbigay, iniisip natin, naku, kapag nagbigay ako mawawalan. Kapag nagbigay ako, ito na nga lang ibibigay ko po ba? Kaya we focus on the scarcity. Ngunit hindi natin nakita na ang ating pong pagbibigay ay pagpapahayag ng ating pong pagtitiwala sa Diyos. Nangangahulugan kapag ikaw ay nagtiwala, hindi ka mauubusan. Ang kahulugan ng pagtitiwala ay ang pagbibigay natin ng ating sarili sa Diyos. Sa kabila ng ating kawalan, alam natin sa ating sarili na kailanman hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya po siguro, kapag halimbawa tinitignan mo, ngayon walang-wala ka Pagka dumaan po ang koleksyon dito po sa ating misa, kapag iniisip natin, kinakapa natin yung bulsa natin, hinahanap natin ang pinakabarya sa kaloob-looban ng ating bulsa o ng ating wallet. Bakit? Kasi kapag nagbigay ako, mawawalan ako. Pero ang tanong po rito ay ito, ikaw ba ay nagtitiwala na every time you give, ang Diyos ay magbibigay at magpupuspos sa iyo, hindi kanya pababayaan. Ito po ang larawan ng babaeng balong ito. Ibinigay niya ang lahat-lahat sa kanya dahil nagmamahal siya, dahil nagtitiwala siya, at ang kanyang act of generosity ang tanda ng kanyang pasasalamat. Kapag hindi ka pa rin po nagpapasalamat, mananatili kang madamot. Kapag wala kang generosity sa puso mo, ipagkakait mo kung ano ang mayroon ka. Therefore, magkakaroon ka lamang ng gratitude kapag kinilala mo na ang lahat ng mayroon ka ay kaloob ng Diyos sa iyo. Kung kaya naman, anuman ang mayroon ka, loan mo ito Hiniram mo ito, pinahiram to sa iyo. At kapag pinahiram to sa iyo, ibig sabihin pinagkatiwalaan ka ng Diyos at ngayon gagawin mo lahat para ibalik sa Diyos ang nararapat. Kaya naman mga kapatid, ang Diyos po ay hindi namamalimos. Hinihingi ng Diyos kung ano ang karapat-dapat sa Kanya. Alam niyo po mga kapatid, sa araw pong ito, sinasalarawan ng babaeng balong ito ang ating poong Jesus Nazareno. Paano po? Walang-wala po itong babaeng balo at ito na lamang po ang kanyang kayamanan. Pero ibinigay niya po at hindi niya ipinagkait. Sa ating poong Jesus Nazareno, nakita po natin ang tunay na pagmamahal, ang tunay na pagtitiwala sa Ama, at higit sa lahat, ang pagbibigay niya ng kanyang sarili na walang itinitira kahit anuman. Ang pagpasan niya ng krus ay sagisag ng kanyang pagmamahal. Ang kanyang kamatayan ay tanda ng kanyang pagtitiwala sa Diyos. Ito ang tunay na pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Kung kaya naman sa araw na ito, hari nawa,
matutunan natin ang daan ng babaeng balong ito patungo sa daan ng Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan, at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas na lumalakad sa kadiliman. Sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at walang pakialam, hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso na iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila sa kapangyarihan ng iyong banal na espiritu. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, at igiit ang katarungan, ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog, at ang katwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ang aming bayan, hindi laso ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katwiran, Panalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Ipanalangin ninyo kami. Magsiupo na ang lahat. Tinapay ng langit, ikaw ang kaligtasang aming nakamit. Pagsamo ng iyong bayay pakinggan, maging marapat na ika'y saluhan. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo pang ating paghahain na maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihain ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir, at ipagalo mong aming sambahin ang ngalan mo nang may katatagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Taas sa Diyos ang inyong puso at isipan.
tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na ang mga martir ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw'y pahayag kahit sila'y mamatay. Sabagat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng martir ay dumanak. Hindi dahil sa katatagan likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan kayo sa mamagitan ng iyong Espiritu. Gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin, naging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiis ang kusan loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati yun, niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inabot ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kahit niyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kami tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa mamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari, mga religyoso, diakono, tensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid namin nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabiring Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, San Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa mamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Jesucristo, buong pag-ibig nating tawagin ang ating Ama. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Halinang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagaluban kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo At sumayo rin. magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan, ng aking kalooban, isipan ngunit ako.
announcement. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno sa ating Paris-wide monthly formation bukas, November 25, 2025, Martes sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan na may temang ang tunay na deboto ay masunurin sa turo ni Jesus at ng simbahan. Ang ating pagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Paul V. Obispo, Parochial Vicar, Sacred Heart of Jesus Parish, Old Santa Mesa, Manila. Makiisa po tayo. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2026 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 50 pesos. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor, Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagalob mong kanilang pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating pagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob mong kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo ang mga kaluluwa ng mga pumanaw sa mundong ito, lalo na ang aming mga mahal sa buhay. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong karian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumang nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa ng yamin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw at pusong mapagpasalamat. Basbasan din po ang mga imahen, dasalan, sampu ng mga panalangin upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, mapagmahal, masunurin at tapat sa iyo aming maluwalhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo
ang Panginoon. at sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. O ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso mong inamatayan ay salisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iwan natin namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal Nuestro Padre Jesus Nazareno, iwan natin